Ang pagmamahal ay may kakaibang kapangyarihan. Kaya nitong baguhin ang pinakamalamig na puso at magbigay ng bagong pag-asa. Tulad ni Damian Reyes. Isang lalaking tila walang malasakit. Natutunan niyang ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ay hindi nasusukat sa damdamin, kundi sa pagnanais na magbukas at magtiwala muli. Ang kwento ng kanyang buhay ay isang patunay na kahit ang pinakamahihirap na sugat ng nakaraan ay maaaring maghilom, basta't may pag-ibig na magpapalakas sa ating puso. Si Damian Reyes, isang malamig at walang emosyon. Nakatagpo ng isang babae na nagbigay buhay sa kanyang puso na matagal nang nakapikit. Paano kaya siya matututong magtiwala at magmahal sa kabila ng kanyang nakaraan? Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Isa na naman pong inspirational love story ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay kapulutan niyo ng aral. Ito ay pinamagatang The Heart He Left Behind. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay pakilike po ng aming video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Matapos ang maraming taon, nakabalik ako sa Pilipinas. Bumalik ako para sa isang bagay na may malaking halaga sa buhay ko. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na makita siya muli. Ang ngiti niyang tumatak sa aking alaala. Mahirap abutin ang babae na yon. At para lamang makalapit sa kanya, kinakailangan ko magpanggap na isang masamang tao. Nakakainis. Ito ba talaga ang tanging paraan para palagi ko siyang makita at makasama? Hay, sa huling pagkikita namin, nasabi ko sa kanya mga salitang yon. Nakakainis. Kasalanan ko dahil naging masama ako sa kanya. Siguro mas mabuti na rin na kilala niya ako masama para madali ako makalapit sa kanya. Bahala na. Napabuga ako ng hangin habang tinitingnan si Jasper at Maxim sa labas ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Isang mabilis na tingin lang bago ako lumabas. Agad akong sinalubong ng hangin na may halong polusyon. Welcome back, Sir Damian! Bati ni Jasper. Kumusta ang mga inutos ko sa inyo? Nagawa niyo ba na maayos? Tumingin si Jasper sa akin. Oo, boss. Nasa kanyang bata. Madalas ako dumaan sa school kung saan siya nag-aaral. Sagot niya. Ganun ba? Pumasok ako sa passenger seat. Anong plano mo ngayon, boss? Tanong ni Maxim. May balita ka ba tungkol sa kanya, Maxim? Anong ibig mong sabihin, boss? Nag-rolling eyes ako. Hay, hindi mo ba gets, Maxim? Sinasabi ni boss kumusta ang true love niya. Sabi ni Jasper habang tawa ng tawa sa tabi ko. Ang mga tornilyo sa utak nitong mga tao, grabe. Pati ako pinipilit asarin. Gusto mo bang batukan kita dyan? Si boss talaga hindi na mabiro. Natatawang sagot ni Jasper. Okay lang siya, boss. Baka miss na miss mo na siya. Pangasar niya sa akin. Boss, mukhang in love na yata kayo sa kanya. Gagamitin mo ba ang bata para makalapit sa kanya, boss? Hoy, Jasper, wala kang preno sa bibig mo. Saan ni Maxim? Mamaya tayo pa magkaproblema. Jasper, Maxim, kunin niyo ang bata. Basta wag niyo siyang sasaktan. At kapag nalaman kong sinaktan niyo siya, hindi ako magdadalawang isip na tapusin kayong dalawa. Naiintindihan niyo ba? Maliwanag na sabi ko sa kanilang dalawa. Yes, boss. Oo naman, boss. Mabilis na sagot ni Maxim. Good. Huwag niyo siyang takutin at kahit ano pa. Basta kunin niyo lang ang bata. Ako na bahala sa babae. Boss, matanong ko lang. May gusto ka ba talaga sa babae na yon? Halos walang taon na ang nararamdaman mo para sa kanya. Napako ang tingin ko sa highway. Oo, gustong gusto ko siya. Pero nakilala niya ako masamang tao. Kaya paninindigan ko na lang yun. Yun no? Paano yan, boss? Kailan ka magko-confess kapag pumuti ang uwak? Napahalakak siya. Baliw talaga. Huwag mo akong pangunahan, Jasper, ha? Dahil alam ko ang ginagawa ko. Ikaw rin, boss. Baka maunahan ka pa ng iba. Ang balita ko pa, may lalaking umaaligid sa baby girl mo. Ang dami niyo ng tanong. Basta sa tamang panahon. Paninindigan ko muna ang sinabi niya sa akin noon. Anong sabi mo?
May lalaking umaaligid sa kanya? Oo, boss. Di ba sinabi mo sa kanya na masamang tao ka? Yes. Teka lang, boss. Kung ganito ang ipapakita mong ugali sa kanya, sa tingin mo ba magugustuhan ka nun? Boss, mukhang mahirap makuha ang puso niya. Bakit? Ikaw ba ang kukuha ng puso niya? Ako ang kukuha nun. Alam ko naman na hindi mahirap ang gagawin ko. Basta sa paraan na gusto ko, makukuha ko agad ang babae na yun. Paano? Ang dami mong tanong. Ako nang bahala doon. Watch me. Boss, bilib na talaga ako sa'yo. Naks naman. Good luck. Sana nga, boss, pagdating ng taon na to, may asawa ka na. Basta kunin mo lang akong ninong ng mga anak mo. Namilog ang mga mata ko. Asawa agad? Huwag mo nang patagalin, boss. Doon lang kayo pupunta. Saad ni Maxim. Hinawakan ko ang wallet ko, sabay binuklat ko ito. Muli kong pinasadahan ang lumang picture na yon. Sa wakas, magkikita na ulit tayo. My longtime crush, Vera. Tita! Tita! Tita Vera, tulungan mo ako! Umaalingaw-ngaw na boses ni Alden habang kinukuha siya sa akin. Sadyang malakas sa mga taong ito na hindi ko mabawi si Alden. Mga loko kayo! Anong gagawin niyo kay Alden? Umigting ang pangako. Pasensya na miss, trabaho lang. Saad ng isang lalaking hindi ko kilala. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Ang gusto ko, ibigay niyo sa akin ang pamangkin ko. I'm sorry miss, pero hanggang dyan ka lang. Pinigilan niya ako. Nakita kong pumasok sila sa malaking gate. Malaki at malapad ang kabuuan ng radyo na ito. Dito dinala si Alden ng mga lalaking hindi ko kilala at kailangan kong mabawi ang pamangkin ko. At kung hindi, ano ang mangyayari sa kanya? At yun ang ayaw kong mangyari. Mahal na mahal ko si Alden at nangako ako kay Ate Alice na alagaan ko ang anak niya hanggang sa malugutan ako ng hininga sa mundong ito. Kinuyom ko ang kamao at kailangan kong mabawi ang pamangkin ko sa mga taong gustong kumuha sa kanya. Hey! Ikaw ba ang bantay dito sa gate? Tanong ko sa lalaking nakatayo sa malaking gate na ito. Grabe, gate pa lang. Halos nakakalula ang laki. Grabe naman palang kayamanan ang nakatira dito. Oh, bakit? Anong kailangan mo? Tinasan ko siya ng kilay. Dito dinala ang pamangkin ko at kinuha siya ng mga lalaking hindi ko kilala. Kaya kung may alam ka, sabihin mo sa akin at kailangan kong bawiin ang pamangkin ko mula sa kamay ng mga mandurukot na yon. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, miss? Oo, sigurado ako. Kaya papasukin mo muna ako. Gusto ko makita ang pamangkin ko. Kung ayaw mo, ipapupulis kita. At kapag lang talaga nalaman ko na may kinalaman ka sa pagdukot sa pamangkin ko, pwede ka makulong. At alam mo ba yon, ha? Matigas na saad ko. Tinatakot mo ba ako? Magsumbong ka sa pulis at wala akong kinalaman dyan. At ang boss kong kausapin mo tungkol dyan. Boss? Umigting ang pangako. Sino ang boss mo? Tell me sino siya? Oo, baka hindi mo nakilala si Damian Reyes. Siya ang may-ari ng malaking rancho na to. At siya ang harapin mo para makita mo ang pamangkin na sinasabi mo. Umarko ang kilay ko. Napabuga ako ng hangin. May nakita akong kotse. Paparating na kulay itim at huminto ito sa harapan ko. Kaninong kotse ito? BMW. Bumukas ang pintuan at tumambad sa akin ang isang lalaking matangkad at maputi. That's him, Damian Reyes. Anong nangyari dito, Hugo? Tanong niya dito at inalis na niya ang kanyang sunglasses at tumingin siya sa akin. Boss, hinahanap niya ang kanyang pamangkin. Hinarap ko siya at napabuga ako ng hangin. Excuse me, Mr. Reyes. Saan niyo dinala ang pamangkin ko? At nakita ng dalawang mata ko na dinala si Alden. At bakit niyo siya pinadukot? Para ba sa ransom? I'm sorry, pero wala akong pera patungo sa pamangkin ko. Please, ibigay niyo na siya sa akin. Sabi ko sa kanya, ang sama ng tingin niya sa akin. Namatay na ang ate mo at si Kuya Nico. Hindi ko alam kung saan siya ngayon. At kaya kinuha ko ang pamangkin ko dahil pinabayaan mo siya, Vera. Ako pa ang naging pabaya ngayon. Bago namatay si Ate Alice, sinabi niya sa akin alagaan ko si Alden. Kaya tumupad ako sa sinabi niya. Kadugo ko si Alden, kaya alagaan ko siya sa ayot sa gusto mo. Prangkang sabi ko sa kanya. Ngumisi siya sa harapan ko. Sa tingin mo, papayag ako sa kagustuhan mo? You wish. Nakapamaywang ako sa harapan niya at hindi ako natatakot sa kanya. Sino ba siya sa akala niya? Porket mayaman siya, hindi ako papayag.
Pareho tayo nakadugo ni Alden. At bakit kailangan pa umabot sa puntong ganito na kailangan mo pa siyang ipadukot? Dahil may dahilan ako, Vera. Gusto kong makita si Alden, Damian. At gusto kong bawiin sa'yo ang bata. Nagpapatawa ka ba, Vera? At sa tingin mo, papayag ako sa kagustuhan mo? No way. Please, Damian. Gusto kong makita si Alden. At alam kong hinahanap na ako ng bata. At baka anong mangyari sa pamangkin ko, wala ako sa tabi niya. Sa isang kondisyon, Vera. Kung gusto mong makita si Alden. Okay, ano bang kondisyon yun, Damian? Wag na wag ka magsusumbong sa pulis na dinukot ko ang pamangkin mo. At kapag ginawa mo yun, kahit kailan, hindi mo na makikita si Alden. Mark my words, woman. Tumaas ang isa kong kamay at ayaw kong malayo ng tuluyan si Alden sa akin. At mahal na mahal ko siya. Okay, payag na ako. At sana marunong kang tumupad sa matinong usapan, Damian. Pwede na ba akong pumasok sa loob? Pwede. Basta sumunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Okay, fine. At ano ba naman yun? At ang daming kondisyon. Walang makakaalam kahit sino na kinuha ko si Alden. Huwag mong ipagsabi sa iba. At ang pinakaayaw ko, ang niloloko ako ng talikuran. At mas lalo ako nagiging masama kaya marunong ka sanang tumupad ng maayos sa usapan. Understood, Vera? Okay, fine. Basta wag mong ipagdamot sa akin na makita ko si Alden. Maliwanag ba? Okay. Sumakay siya sa kotse niya at pinaharurot niya yon papasok sa malawak na rancho. At ako, naglakad papasok. Palinga-linga mata ko at maraming puno ang nakatanim at ang dami mga bulaklak sa bawat dinadaanan ko at alagang-alaga dahil malago ang mga bulaklak. Medyo sumakit ang paa ko dahil halos kalahating oras ang nilakad ko papasok sa loob ng mansyon. Bungad pa lang sa pintuan ay maraming bodyguards ang nakatingin sa akin at dumiretso ko pumasok sa loob. Tita Vera! Tita, gusto ko na umuwi! Bigla akong niyakap ni Alden kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Ayoko po dito at hindi ko sila kilala, lalo na yung lalaking nakatayo sa pintuan. Tinuro niya ang kanyang tito Damian na nakatayo sa pintuan habang nakatingin ng diretsyo sa aming dalawa. Huwag ka nang umiyak, Alden. Nandito na ang tita Vera mo. Huwag ka matakot kay tito Damian mo, okay? Dahil kapatid siya ng daddy Nico mo. Malinaw na sabi ko para hindi siya mas lalong matakot kay Damian. Pero tita Vera, gusto ko sumama sa'yo at ayoko kay tito Damian. Huwag ka nang umiyak. Magiging okay rin ang lahat at ako ang bahala. Talaga, tita. I want to go home na. Tita, gusto ko na mayakap ulit si Kimchi. At miss na miss ko na siya. Pakiusap niya. Si Kimchi ang malaking stuffed toy niya. Gusto man nating dalawa umuwi pero baka hindi papayag ang tito Damian mo at mahirap na. Baka kung ano pwede niyang gawin sa atin. At mas mabuti pa, kausapin ko muna siya, Alden. Sige po, tita. Damian, pwede ba tayo mag-usap? Okay, ano ba pag-uusapan nating dalawa? Ayaw ni Alden dito at gusto niyang umuwi sa bahay. Sana payagan mo naman kami at kahit ngayon lang. Biglang nagseryoso ang mukha niya at humarap siya sa akin. Hindi na pwedeng bumalik sa pamamahay mo ang pamangkin ko. It's either if you like it or not. Dito siya titira sa rancho. Dito mas monitor ko ang pamangkin ko at mas naibibigay ko sa kanya ang mga luho niya. Hindi maluhong bata si Alden. At ang gusto lang niya umuwi sa bahay. At sana naman pagbigyan mo ang bata sa kahilingan niya. That's my final decision, Vera. Dito titira sa bahay si Alden sa ayaw at sa gusto mo. Umalis ka na. Ang suplado talaga ng lalaking ito at walang pagbabago. Damian, pwede naman natin pag-usapan to. Wala na tayong dapat pag-usapan, Vera. Kapag gusto ko yun ang masusunod. Please stop, Vera. Kinuha ko ang armas sa mesa at tinuto ko yun sa kanya. Ibigay mo sa akin ang pamangkin ko. Kung ayaw mong iputok to sa'yo. Ibaba mo yan, Vera. Ibigay mo sa akin ang pamangkin ko. Ang kulit mo, di ba sinasabi ko sa'yo? Ayaw ko. Bigla niyang inagaw ang armas sa kamay ko. At maya-maya pinilipit niya ang kamay ko. Aray ko! Aray ko, Damian! Bitawan mo ang kamay ko! Halos napasigaw ako sa sobrang sakit. Gusto mo ba akong tapusin? Wala pang nakakapagpatumba sa akin kahit isa. Hindi ang isang kagaya mo ang magpapasindak sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong ipilit ang kagustuhan mo, Vera. Baka nakakalimutan mo. Nasa loob ka ng pamamahay ko. Mag-ingat ka sa bawat kinikilos mo. Pinasadahan niya ako ng tingin.
Ayaw kong saktan ka dahil tita ka ni Alden. Ayusin mong sarili mo at huwag mong uulitin ang ginawa mo. Dahil naiinis ako sa ganyan. Huwag na huwag mo yung uulitin, lalo na sa property ko. Dahil dito, para ka lang langgam na madaling terisin. Yapang mo. Ang sama ng ugali mo. Anong sabi mo? Bitiwan mo ako! Pasalamat ka hindi ako pumapatol sa babae. Kung hindi ka lang tita ni Alden, baka tinapos na kita. Ano? Tinapos ang buhay mo. Ang sama mo talaga. At hindi ka pa rin nagbabago. Judge me. I'll make sure you're wrong, Vera. Hindi ako masamang tao. Talaga? Ano ka? Mabait na taga-impyerno? Kung wala ka na magandang sasabihin, leave. Damian, please. Ibigay mo sa akin ang pamangkin ko. Kahit umiyak ka dyan, hindi magbabago ang desisyon ko. Kahit lumuhod ako sa harapan mo? No way. Listen to me, Vera. Don't you ever betray me. Dahil mabait ako sa mabait, pero iba ako magalit. Naawa na talaga ako sa pamangkin ko at gustong-gusto niyang umuwi sa bahay para makatulog na maayos. At kayakap ang malaking stop toy niya na si Kimchi. Mangyari pa nga kaya yun na nalalagay sa ganitong sitwasyon si Alden at nasa kamay siya ng walang pusong lalaki na yon. Tita Vera, nakausap mo ba si Tito Damian? Ano po sabi niya? Tita, di ba bad guy po siya? Actually, di naman masamang tao ang Tito Damian mo, Alden. Iniisip lang niya ang kapakanan mo, ang kalagayan mo ngayon, pati na yung kinabukasan mo. Kaya nagawa niya ang gantong bagay. Pero tita, bakit niya ako kinuha kanina at dinala nila ako dito? Tita, ayoko dito at gusto ko sa bahay niyo. Umuwi na tayo, please. Tita Vera, I want to go home na. Kaya lang, gustuhin ko mang umuwi tayong dalawa pero hindi papayag ang tito mo eh. May isa siyang salita, Alden. Ayaw niyang umalis ka dito sa poder niya. Ma'am Vera, handa na po ang dinner. Pinapatawag kayo ni Sir Damian para kumain na. Okay, pakisabi sa amo mong arogante. Sige po, Ma'am Vera. Bumalik ito sa kanyang trabaho at binuhat ko si Alden papunta sa dining area. Nakaupo sa upuan habang kaharap ang mga pagkain sa plato ay si Damian. Tumingin siya sa amin. Natigilan siya bigla. Inayos ko ang upuan ni Alden at inaasikaso ko muna ang mga kakainin niya at gutom na ang bata. Tito Damian, gusto ko na umuwi sa bahay ni Tita Vera, please. Tito, hayaan mo na kami ni Tita Vera. Maging malaya at ayoko dito sa bahay mo. Biglang natigilan si Damian at tumingin siya sa akin. Anong tinitingin-tingin mo? Inirapan ko siya. Nainis ako sa pagmumukha ng kapatid ni Kuya Nico. Mabait si Kuya kahit minsan hindi niya pinabayaan na aalagaan si Alden kahit nalulong ito sa kasino. Anong sinabi mo sa bata, Vera? Excuse me, Mr. Reyes. Wala akong sinabi sa pamangkin ko. Ang pinakaayaw ko sa lahat, niloloko ko. Huwag mong i-brainwash ang bata para layuan ako. Dahil kapag nalaman kong ginagawa mo yun, alam mo na mangyayari. Sit down and let's eat. For your information, Damian, hindi ko yung gawain at hindi ko yung gagawin sa bata. Baka ikaw nga tong may ginagawa na hindi ka nais-nais, di ba? Nagawa mo nga ipadukot siya para ilayo sa akin. Sa tingin mo ba maayos ang ginawa mo para kay Alden? What did you say? Ang talas ng tingin niya sa akin. Nakakatakot. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Bad! Bad! Ba't ka sinasaktan mo ang Tita Vera ko? Tita Vera! Umiyak si Alden sa harapan ko. Kaya binitiwan ako ni Damian. Shh! Tahan na. Hindi ako sinaktan ng tito mong anghel sa kabaitan. Sige na, kumain ka na para may lakas ka, Alden. Talaga, Tita Vera? Kumain ka na rin at sabay na tayo. Namagana yung mata mo. Huwag ka nang umiyak, pwede? Kain na para may superpower ang cute at gwapo kong pamangkin. Tita Vera, natatakot ako kay Tito Damian at mukha siyang bad guy. Ano ka ba, Alden? Siguro hindi naman bad guy ang Tito Damian mo. Nadala lang yun ang emosyon niya. Pero tita, he's mad at you. Ano ka ba, Alden? Hindi galit sa akin ang tito mo. Talaga, tita? Baka nagsisinungaling ka lang po sa akin. Huwag mo nang pansinin yun. Pagkatapos namin kumain ay dinala kami ng maids sa magiging kwarto naming dalawa ni Alden. Malinis na po ang silid na ito, Ma'am Vera, at lahat pwede niyong gamitin sa loob ng kwartong ito. Yun po ang sabi ni Boss Damian. Salamat po ng marami. Ako na pong bahala dito. Sige po, ma'am. Maiwan ko na muna kayo. Thank you ulit.
Tita Vera, bukas ba makakauwi na tayo? Tanong ni Alden. Wala pa ako maayos na kasagutan sa katanungan mo, Alden eh. At isipin mo muna sa ngayon, ligtas tayong dalawa, okay? Okay po, tita. Sa sobrang pagiyak ni Alden ay nakakatulog siya ng maayos. Huwag kang mag-alala, Alden. Maaayos si Tita Vera ang lahat ng gusot na to. Hinalikan ko siya sa noo. Maalaga ka sa bata, no? Oo naman. At para kang multong biglang sumusulpot. At ano kailangan mo? Nothing. Gusto ko lang makita ang pamangkin ko. Kaya pala ginawa mong ipadukot ang sarili mong pamangkin. At ngayon nagbabait-baitan ka para sabihin ikaw na ang hero? What are you talking about, Vera? Wow, hindi mo ba ako nagets, Damian? Ang hindi ko lang maintindihan, bakit mo pa kailangan gawin na ilayo sa akin ng bata? Marami nang nangyari sa buhay ni Ate Alice, simula nang magkasakit siya ng leukemia. Nung namatay siya, sa akin niya pinagkatiwala ng lubos si Alden. Tapos ngayon, nag-eksena ka nang wala sa lugar. Dahil may karapatan ako sa bata, Vera. Pamangkin ko siya. Anak siya ni Kuya Nico. At ngayon, lumalaki ang bata, kailangan niya ng maayos sa pamumuhay. Maayos naman sa bahay si Alden. Inaasikaso at inaalagaan ko siya. At sa tingin mo ba, nagpabaya ako na tita sa kanya? Kung makapagsalita ka, parang wala akong nagawang tama sa pamangkin ko. Mas okay na dito siya sa poder ko. Ibibigay ko sa kanya ang hindi mo kayang ibigay, Vera. That's all my final decision. And kausapin mo na lang yung abogado ko kapag may reklamo ka. Kung makapagsalita ka naman, ang yabang mo. Feeling mo ikaw na ang perfect na tao sa mundo. Malas lang ni Alden ikaw ang kanyang tito. Bigla niyang hinawakan ang braso ko at mahigpit ang pagkakahawak niya. Aray! Nasasaktan naman ako, Damian. Bakit ba ang hilig mong gawin sa akin to? Nasaktan ako. Bawiin mo ang lahat ng sinabi mo, Vera. Wala akong dapat bawiin sa sinabi ko, Damian. Dahil lahat ng sinabi ko totoo. Ganon? Biglang nagkasalubong ang mga kilay niya. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ko. At kinaladkad niya ako palabas ng kwarto, pababa sa sala hanggang sa nakarating kami sa pintuan. Damian, ano ba ginagawa mo sa akin? Dito ka sa labas matutulog ngayong gabi. Tingnan natin kung sinong papakin ng lamok at manunuyo ang dugo. Huwag mo gawin sa akin to, Damian. At baka hinahanap ako ni Alden dun sa kwarto. Paawa ka sa akin, please. Yan ang parusa ko sa taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Magdusa ka dyan kasama ng lamok. Hoy, mayabang na lalaki. Feeling gwapo. Buksan mo to. At ayoko matulog dito. Damian, just open the door, please. Napahagulhol ako sa pagiyak. At hindi ako makapaniwala na nangyari ito sa akin at sa kamay ng walang pusong Damian na yun. Ang sama-sama ng ugali. Bad ka! You're a bad guy! Tita Vera, ano nangyari sa'yo at bakit nandyan ka? Binuksan ni Alden ang pintuan at niyakap niya ako agad. Biglang gumaan ang pakiramdam ko. Yakap-yakap ako ng mabait kong pamangkin. Thank you, Alden, at mabuti nagising ka. Opo, tita, kasi naramdaman ko wala ka sa tabi ko kanina. Kaya nagising ako. Halika na po at matulog na tayo. Dumiretso kami ni Alden sa kwarto at sinara kong pintuan para hindi kami guluhin ng lalaking yun. May awa pa rin ang Diyos at hindi ako natuluyang makatulog sa labas kasama ang mga lamok. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung gaano kasama ang ugali ng Damian na yun. Nakakainis. Naramdaman ko ang hapdi sa braso ko at sadyang malakas ang mga bisig na lalaking yun. Hanggang kailan kami ganito ni Alden? Lahat kaya kong tiisin para kay Alden, para sa anak ni Ate Elise. Hindi ako susuko. Hindi ko ipapakita na mahina ako sa harapan ng lalaking yun. Mas lalo ako magiging matatag at matapang. Malaki ang bahay na ito kaya nahirapan ako kung saan namamalagi si Damian. Gusto ko siyang makausap ngayong umaga at marami akong gustong sabihin sa kanya. May nakita akong dalawang lalaki sa tapat ng isang pintuan. Napabuntong hininga na lang ako. Nilapitan ko ang dalawang lalaki na yun para magtanong. Saan ang boss niyo? Gusto ko siya makausap. Nasa loob siya, Miss Sarret. Pwede ka na pumasok. Saad ng isang lalaki. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Kanina pa ako hinihintay ni Damian? Pinihit ko ang seradura ng pintuan. At sakto nakita ko siyang nakatayo sa harap ng malaking salamin. At tanaw na tanaw ang kabuuan ng golf area. Can we talk later? Bye. Binaba niya ang kanyang cellphone. What's up, Miss Sarret? What are you doing here now? Gusto kita makausap ng personal, Damian.
Go on, let's talk, Vera. Tungkol sana kay Alden. Nag-aaral ang bata sa elementary at pumapasok siya sa araw-araw kaya uuwi na kami. Well, napagdesisyonan kong ilipat sa private school ang bata para maging mas maayos ang pag-aaral niya at matutukan ng gusto. Pero sa public school siya nag-aaral at sanay na siya doon dahil maraming kaibigan si Alden doon. Kung ililipat mo siya sa private, baka magulat ang bata at hindi siya sanay sa ganong klase ng school. Alam mo kung anong problema sa'yo, Vera? Masyado mong kinokontra ang mga kagustuhan kong mangyari. At bakit hindi ka nalang umalis sa rancho at iwan mo si Alden? No way, Damian. Hindi ko gagawin yun. At nangako ako kay Ate Elise na alagaan at proprotektahan ko ang anak niya. Bakit pa ako nangako sa kanya kung hindi ko rin tutuparin, di ba? 15 million pesos. That's enough exact amount na pera para sa'yo. Bibigyan kita ng ganyang kalaking halaga basta iwan mo sa akin si Alden at magpakalayo-layo ka na. At kahit kailan, hindi ka magpapakita sa bata. Ang kapal ng pagmumukha mo sabihin sa akin yan. Kahit paliguan mo pa ako ng pera mo, kahit ibigay mo sa akin ang buong bank account mo, hindi ko ipagpapalit ang pera sa pamangkin ko, Damian. Sama talaga ng ugali mo. Hindi lahat pwedeng indaan sa pera. Manigas ka. Matapang ka. Oo, matapang ako. Subukan mong ilayo sa akin si Alden kung ayaw mong talagang tayong dalawa kakatapusan ng hininga. Lahat kaya kong gawin para sa pamangkin ko. Are you kidding me? Babae ka lang, Vera, at lalaki ako. Mas may kapangyarihan ako sa'yo. Isang sabi ko lang sa mga bodyguard ko, talsik ka sa pamamahay na to. So, pinapatunayan mo sa akin na wala ka talagang puso. Subukan mo lang kung anong maging reaksyon ni Alden kapag pinaalis mo ako dito. Baka nakakalimutan mo, mas malapit ang loob ko sa bata kaysa sa'yo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Sinasabihan ka rin niyang masamang tao. Shut up, Vera. Kung wala ka na magandang sasabihin, lumabas ka na ng silid na to. Get out! Sana naman matauhan ka na sa sinabi mo. Damian, ipaglalaban ko ang karapatan ko sa bata at pamangkin ko siya. Sino ka ba sa akala mo? Ngayon ka nga lang lumitaw sa bata. Ako may hirap sa kanya dahil halos 3 taon ko siyang inaalagaan. Okay, ikaw na magaling, Vera. Hindi pa tayo tapos. Santiago, ilabas mo ang babaeng to. Don't touch me! Aalis ako at may sarili akong paa para lumabas dito. Huwag mong kalad ka rin. Tita Vera, nakapag-usap na ba kayo ni Tito Damian? Ano pa sabi niya? Oo, Alden, nakausap ko siya ngayon lang. Ayaw niyang pumayag na bumalik tayo sa bahay eh. Dito tayo titira sa rancho. Paano na yan, tita? Ayoko dito tumira. Huwag kang mag-alala, dito lang ako sa tabi mo. Tahan na. Sige ka, papangit ka niyan kapag umiiyak ka palagi. Don't cry na, Alden. Nakita ko isang tauhan ni Damian sa pintuan. Kumatok muna siya. Anong kailangan mo sa akin? Pinasabi ni boss na pwede kayong pumunta sa school kung saan pumapasok ang bata pero kasama niyo ako. Baka gumawa ka ng hindi ka nais-nais eh. Hoy, pakisabi sa boss mong mahangin at mayabang na wala akong gagawin na labag sa kalooban niya. Okay, fine. Kahit samahan mo pa ako buong araw kung may gagawin ako. Ay, nakakainis talaga lalaking yun. Sige po, Miss Sarah. At mag-ayos na po kaya talis na tayo. Sige, lumabas ka na. Naiinis ako sa pagmumukha mo. Napansin kong nakatingin na naman sa akin ang bodyguard ni Yabang. Tinaasan ko siya ng kilay. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? May gusto ka ba sa akin kaya ganyan ka tumingin? Prangkang tanong ko sa kanya. Wala lang po, Miss Sarah. So kung wala, bakit ganyan ka tumingin sa akin? Alam ko nagagandahan ka sa beauty ko, pero hindi kita type. Mahiya ka nga sa mukha mo. Alam ko naman yun, Miss Sarah. Ang hindi ko na lang maintindihan kung bakit kayo type na type ni Boss Damian. Umigting ang pangako. Anong sabi mo? Wala, sabi ko maganda nga kayo, Ma'am Vera. Hoy, hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Bad trip ako ngayong umaga dahil sa boss mong arugante at walang puso. Bagay kayong magsama. Kalma, ma'am. Ang ganda niyo pa naman. Kaso may niti ng ulo mo. Shut up. Hindi ko hinihingi ang opinion mo. Napaawang ang bibig ko nang makita ko si Damian at si Alden na magkahawak ang kamay at masayang nag-uusap habang palabas sa bahay. Aba, mukhang bumait si Yabang. At anong nakain nito? Isang himala ang nakikita ko ngayong araw. Kilala ko ang buong pagkatao ni Damian Reyes kung paano niya saktan noon ang mga babaeng nakilala niya sa bar. Pagkatapos pagsawaan, tinatapon na lang basta-basta. Be a good boy, Alden. Mag-aral ka na mabuti, okay?
Santiago, ikaw na bahala sa kanila. Yes, boss. Sumakay kami sa sasakyan nito at katabi ko si Alden. Ayoko malayo sa bata sa ganitong sitwasyon. Tita Vera, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Medyo napagod lang ang tita, kaya ganito ang mood ko. Ganun ba, tita? Kailangan palagi kang may superpower para alagaan mo ako, di ba? I love you, Tita Vera. Masayang sabi niya. I love you too, pamangkin. Hangang-hanga ako sa kanya dahil sa mga medal at achievement na nakuha niya sa school tuwing award ceremony at ako ang sumasabit ng mga medal sa kanya sa stage. Wala akong sinisisi sa kanilang dalawa kung bakit nila naibigay ang dapat para kay Alden. Kahit nagkulang si Kuya Nico bilang ama kay Alden, ayos lang sa akin yun at wala akong sama ng loob sa kanya. Buong buo na ang pagkatao ko dahil kay Alden. I love him and I really do. Ligtas kaming nakarating sa eskwelahan kung saan pumapasok si Alden. Always behave, baby, ah. Sa labas lang si tita, hintayin kita. Love you. I love you, Tita Vera. Wow, sweet namang bata si Alden sa'yo, Vera. Kung hindi ko lang kayo kilalang dalawa, para mo na siyang tunay na anak kong ituring mo. Nakangiting sabi ni Mrs. Perez. Opo, ma'am. Mahal na mahal ko po si Alden. Mas sigit pa sa buhay ko. Kaya ayaw ko siyang pabayaan. Kaya nga hanga ako sa iyong abilidad Vera. Sige na, mag-umpisa na ang klase. Sige po, ma'am. Matyaga akong hinintay ang paglabas ni Alden dito sa waiting shed. Vera, isang paritonong tinig ang aking narinig sa likuran ko. Harvey? Saad ko. Tinatawagan kita, tinetext, pero nakapatay ang cellphone mo. Hindi ka rin sumasagot sa lahat ng mga text ko sa'yo. May nangyari ba sa'yong hindi ko alam, Vera? Bungad na tanong niya sa akin. I'm sorry, Harvey, kung hindi ako nakapag-reply sa iyo agad. Kasi naging busy ako nitong nagdaang araw kaya pinatay ko muna ang cellphone ko. Kaya hindi mo ako makontak. Nag-alala lang kasi ako. Akala ko napano ka na at hindi ka naman ganyan dati, di ba? Kapag nag-text ako, sumasagot ka kaagad kahit sa tawag ko. Si Harvey ang masugid at mabait ko manliligaw. Halos 2 taon niya na ako nililigawan at sinusuyo. Pero bakit hindi ko magawang mahalin ang katulad niya na gaya ng pinapakitang pagmamahal sa akin? Parang ang unfair ko naman kung ganito ako palagi sa kanya. Parang nakukonsensya na ako sa ginagawa ko kay Harvey. I'm sorry, busy lang talaga ako. I miss you, Vera. Na-miss mo rin ba ako? Harvey, gusto ko lang mahag ka, Vera. I really miss you. Ang hirap magpaka-gentleman, kaya sagutin mo na ako, please. At nasa tamang edad na rin tayong dalawa, Vera. Bakit ba ang tagal mo akong sagutin? Ano bang kulang sa akin para maging perfect man sa harapan mo? Ay, walang kulang sa'yo, Harvey. Sadyang ayaw lang tumibok ng puso ko para sa'yo Ay, I'm sorry. Gusto kong sabihin sa kanya pero hindi ko maisatinig. Ano? Mas inuuna mo pa makipaglandian kaysa tingnan ang pamangkin mo sa classroom. Matigas na saad ni Damian at ang talim ng tingin niya sa akin. Inalis niya ang kanyang sunglasses. Ano kayang ginagawa ng mokong na to dito? Damian, anong ginagawa mo dito? Vera, magkakilala kayong dalawa? Tanong sa akin ni Harvey at tumingin siya dito. Oh, bakit? May problema ka? Oh, pre. Kung makapagsalita ka kasi kay Vera, parang nakakainsulto ka. At alam mo ba yun, pre? Prangkang saad ni Harvey. Hindi nakipaglandian sa akin si Vera para malaman mo. I'm not insulting her, dude. Nagsasabi lang ako ng totoo. Biglang hinawakan ni Damian ang braso ko. Aray, bitawan mo nga ako, Damian. Nasasaktan ako. Hindi mo ba siya naririnig, pre? Bitawan mo si Vera. Kung ayaw mong itutok ko sa bungo mo ang armas ko. Nagbanta si Harvey. Natutukan ng armas si Damian sa ulo. Just do it, dude. I'm not scared with you. Ano ba, Damian? Bitawan mo nga ako. Maraming taong nakakakita at nakakahiya. Bitawan mo siya, pre. It's none of your business, dude. How dare you, Damian? Wala kang karapatang pakialaman ng buhay na meron ako. Wala ka ring hiya, no? Ginanyan mo ang kaibigan ko sa harap ng maraming tao. Sama mo talaga. Ang malas talaga kung bakit ikaw pa naging tito ni Alden. Ang dami mong sinasabi, Vera. Baka nakakalimutan mo. Nasa poder kita ngayon. Kaya lahat ng galaw mo, alam ko. Kasi may mga bodyguard kang taga-sumbong sa'yo. Bagay kayong magsama ng chismoso mong bodyguard. May relasyon ba kayo ng lalaking yun?
Bakit mo tinatanong kung may relasyon kami ng lalaking yun? Sagutin mong tanong ko, Vera. Hindi kita para sagutin. Oh, bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Wala. Kainis. Hi, Tita Vera ko. Tita, may good news ako sa'yo. Oh, talaga? Ano yan, Alden? Sabi ni Tito Damian, ililipat niya ako sa private school para hindi na po kayo mahirapan maghatid at magsundo sa akin, Tita Vera. Ganun ba, Alden? Kailan kanya itatransfer sa private school? Hindi ko po alam, tita eh. At malaman natin yan kapag sinabi ni Tito Damian. Tita, mukhang hindi naman masama si Tito. Alam mo ba kanina? Asikasong-asikaso niya ako habang nag-aalmusal ako. Tapos binigyan niya ako ng 1,000 pesos. Sabi niya, ilibre kita sa Jollibee. Mas mabuti pa, itago mo na lang yan, Alden, para may pera ka. Pero Tita Vera, ang sabi sa akin ni Tito, ilibre kita sa Jollibee. Sige na tita, kumain tayo sa Jollibee, ako ang taya. May nalalaman ka na ngayong ikaw ang taya ha. Thank you, Alden. Siyempre naman tita, palagi mo nga akong nililibre ng gummy bears at cotton candy sa labas. Kaya ako naman ang manlilibre sa'yo ngayon. Let's go, tita. Okay, sabi mo eh. Sa maghapong klase, ay napagod ng gusto si Alden dahil nakipaglaro pa siya sa kanyang mga kaibigan sa playground. Mag-usap tayo, Vera. Inirapan ko siya. Nakita mo namang may ginagawa ako, di ba? Ano pa bang pag-uusapan natin? Akala mo ba makakalusot ka sa akin, Vera? Alam ko, pulis ang lalaking kausap mo kanina sa waiting shed, di ba? Tama ako? Tanong niya. Maingat kong pinahiga si Alden sa malambot na kama. Oo, tama ka, pulis si Harvey. At ano naman sa'yo yun? Baka nakakalimutan mong sinabi ko sa'yo. Hindi ako bobo, Damian. Hindi ko nakakalimutan ng usapan natin. Kaibigan ko si Harvey at wala akong binanggit sa kanya tungkol sa'yo. Huwag kang ambisyoso na ikaw ang pinag-uusapan naming dalawa. Naninigurado lang ako. Hindi ko alam na tinatraidor mo na ako patalikod. Sa una pa lang binabalaan na kita, ha? Maaga ako bumangon para magluto ng almusal ni Alden. Dumiretso ako sa kusina pero bigla akong napaatras. Dahil narinig ko ang boses sa Damiang may kausap sa phone. Yes, Tito. Hawak ko ng bata. Pero may isa tayong problema. Nandito sa rancho ang kapatid ni Alice Saret. Masyadong matigas ang babae na yon. Kaya nahirapan akong kunin ang loob ni Alden. Saan niya? Damian. Ikaw na naman? Ako nga at narinig ko ang lahat na pinag-usapan niyo. At anong ibig sabihin na kinukuha mo ang kalooban ni Alden? Mahilig ka talagang makinig sa mga usapan ng iba, Vera. Marunong ka dapat lumugar sa pamahay ko kung saan ka dapat lumugar. Anong binabalak niya sa pamangkin ko? May masama ka bang balak kay Alden? Damian, ano yun? Gusto kong malaman at ayoko magising ng isang araw na wala na sa tabi ko si Alden. Okay, Vera. May plano akong dalhin si Alden sa London at gustong-gusto siyang makita ni Dad. Siya ang nag-iisang apo nito. Pero bakit iba ang narinig ko? At kausap mo ang tito mo. At sino ba yan, ha, Damian? Okay, fine, Vera. May balak akong ilayo sa iyong bata pero bigla ko siyang sinampal sa pisngi. Ikaw ang traidor sa ating dalawa, Damian. Hindi ko alam na tinatraidor mo ng talikuran ako. At alam mo ba, masasaktan si Alden kapag nalaman niya to. I'm sorry, Vera. Kung makasarili ako. At kung minsan wala akong puso para sa'yo. Pero hindi mo ako naiintindihan. What do you mean, Damian? Mahabang kwento, Vera. Pwede mo namang sabihin sa akin kung bakit ka nagkakaganyan at handa naman ako makinig sa'yo eh. Sa mundong to, wala akong pinagkakatiwalaan kahit isa. At pagdating sa negosyo, mautak ako. At ayoko yung nilalamangan ako lalo sa pera. Gusto ko, ako ang nakakaangat sa ibang mga investor ng kumpanya namin. Arogante at sarili ko lang iniisip ko, Vera. Noon, palagi mo ako nakikita sa bar ni Kuya Nico na may mga babaeng humahabol sa akin. Dahil lahat sila pinapaikot ko sa palad ko. Dahil alam ko naman kung anong habol nila sa akin. Pera lang ang labanan sa mga babae ko noon. Pero nakita kita sa kasal ni Kuya Nico. Doon nagkaroon ako ng interes na makilala ka. Ikaw kasi ang klase ng babaeng seryoso sa buhay at ang hirap abutin. Nakafocus ka sa trabaho mo at sa career mo. Noong namatay si Elise, palagi kitang nakikita sa tabi ng kabaon ni Elise na umiiyak. At nakita ng dalawang mata ko, karga-karga mo ang anak ni Kuya Nico. Halos nadurog ang puso ko ng araw na yun dahil nung namatay si Elise,
Wala si Kuya Nico sa tabi ng asawa niya. Palagi kitang sinusubaybayan, Vera. At nakita ko sa malayo na masaya kayo palagi ni Alden. Nagsimula akong hangaan ka ng palihim. Naisip kong dukutin ang bata para makita ko kung gaano mo siya kamahal. At hindi ako nagkamali sa iniisip ko. Sumugod ka dito sa rancho para bawiin si Alden. Sa tingin mo ba naniniwala ako sa sinasabi mo? At baka pinapaikot mo lang ako, Damian. Hindi ako pinanganak kahapon para paikot-ikutin mo lang sa mga palad mo. Kung ang ibang tao kaya mong lokohin, basta ko hindi. Aalamin ko ang totoong plano mo kay Alden. At kapag malaman ko ang totoo, ako mismo maglalayo sa bata. Tandaan mo yan. Vera! Umalingaw-ngaw ang boses niya. Bakit? Para ano, Damian? I'm sorry kung makasarili ako. Sa simula't sa pool pa lang ganun ang pag-uugali mo, Damian. Alam ko yun. Na-discourage ka ba sa akin? Oo. Tinarayan ko siya bago umalis. Damian, ikaw muna mag-alaga kay Alden at may importante akong lakad. Natigilan siya sa kanyang ginagawa at pinasadahan niya ako ng tingin. Inayos niya ang mga kumpulang mga papel sa lamesa at tumayo sa kanyang kinauupuan. Saan ka pupunta? May important agenda. And why are you asking? Nothing. Matipid na sagot niya. Bigla niya akong hinapit sa baywang kaya magkadikit ang katawan naming dalawa. At bakit ang lakas ng tibok ng puso ko? What happened to me? Ano ba, Damian? Bitayuan mo nga ako. Ang kapal ng lipstick mo. Makikipagkita ka siguro sa pulis na yon? So anong pakialam mo? Hindi ko kailangan magpaalam sa'yo kung saan ako pupunta. Hindi mo hawak ang bawat galaw ko. Sige na, alis na ako. Ikaw muna bahala kay Alden. Baka mahuli ako. Bigla niyang kinuha ang kanyang jacket at susi ng sasakyan. At saan siya pupunta? Lumabas ako sa bahay at lumakad ako palabas sa gate ng ranchong ito. Ang sakit-sakit ng paa ko dahil sa heels sa suot ko. Ang taas kasi. Hindi ako sanay na magsuot ng ganitong klaseng heels. Kaya ko pang magtiis hanggang sa makarating ako sa gate. Grabe ang sikat ng araw at nanunuyo ang labi ko sa sobrang init. Nasa kalagitnaan ako ng matinding sikat ng araw na to. Malas ko naman. Papawisan ako agad at amoy araw pa bago makarating sa pupuntahan ko. Nakaramdam ako ng uhaw at parang tuyong-tuyong lalamunan ko. Kapag inaabot ka naman talaga ng kamalasan. Ay, anak ng tipaklong! Bigla akong napatalon dahil huminto ang isang Fortuner sa harapan ko. At kilala ko ang nagmamay-ari ng mamahaling sasakyang ito. Sino ba ang lalaking kinaiinisan ko sa buong buhay ko? Bumaba ang tinted na salamin. Tumingin siya sa akin habang suot niya ang kanyang sunglasses. Ano na naman kailangan mo? Don't wasting my time, Damian. Wala akong oras makipagbiruan sa'yo. May nakita akong tricycle na paparating at baka sakaling makasakay ako agad. Manong! Manong, pasakay po. Pupunta sana sa bayan. Naku, iha. Pasensya ka na. Hindi ako namamasada ngayon papunta sa bayan ng San Rafael. Kukuha ko ng mga gulay na paninda ni Mrs. sa palengke. Bagsak ang balikat ko at bigo ang makasakay ng tricycle. Baka mahuli pa ako sa kasal ng best friend kong si Monica. Malapit na ang oras bago magsimula ang kasal sa simbahan ng Catholic Church sa San Rafael. Ano ba yan? Madalang na may dumaan ditong tricycle papuntang bayan. Kahit na madalang may dumaan na tricycle dito, magtsatsaga ako. Ano bang tinitingin-tingin mo? Umalis ka na nga. Niistorbo mo ako. Ako na nga tong concern sa'yo. Ikaw pa tong nagmamatigas. Okay, alis na ako. Good luck kung may tricycle na dadaan dito para ihatid ka sa bayan. Hindi ko na lang pinansin ang mga pinagsasabi niya sa akin. Halos ang sakit ng leeg ko sa paghihintay na may masasakyan na tricycle. Pero parang wala na nga yata. Mukhang bigo ako makasakay. Lobat pa ang cellphone ko. Ay, kamalasan nga naman talaga kapag dumating sa akin ngayon. Napabuga ako ng hangin. Vera! Narinig ko ang boses ni Harvey nang huminto ang sasakyan niya sa harapan ko. At salamat, may awa pa rin ng Diyos at dumating si Harvey. Where are you going now at bis na bis ka? Sa kasal ni Monica sa San Rafael sana. Kanina pa nga ako naghihintay ng masasakyang tricycle dito kaso para kasing walang dumadaan eh. Oh, ganun ba? Sige, sumakay ka na at ihatid kita doon. Sabi niya at ngumiti ako sa kanya. Biglang may humawak sa kamay ko. Damian? Hindi ka sasakay sa kotse niya, Vera. Pare, umalis ka na. Sa akin sasakay si Vera. Hoy, ano ba pinagsasabi mo, Damian?
Hindi ako sasakay sa'yo. Bahala ka mag-isa na sumakay sa kotse mo. Yun naman pala pare. Sinasabi na ni Vera mismo na ayaw niya sumakay sa kotse mo. Kaya sa akin siya sasakay at ihatid ko siya sa bayan. In your dreams, dude. Let's go, Vera. Ihatid kita sa bayan. Sasabihin ko nga pala sa'yo na samahan mo ako sa private school kung saan kayo lilipat si Alden. Nagulat ako sa sinabi niya. Wala tayong usapan na pupunta tayo sa private school kung saan may ta-transfer si Alden. Alam mo namang may lakad ako, diba? Well, I can manage to drive you. Let's go, Vera. Sige na, Harvey, at sadyang mapilit eh. Magkita na lang tayo sa ibang araw kapag walang sagabal katulad nito. That's okay. Keep safe, Vera. Bad trip? Okay, Harvey, keep safe. Okay, fine. Sa'yo ako sasabay. Ano, masaya ka na? Aray, ang sakit! Biglang huminto ang kotse ni Damian at nauntog ang noo ko sa dashboard sa harapan ko. What's wrong with you, Damian? Kamunti ka masubsob ang mukha ko sa dashboard. Kainis ka. Dito ka lang. Huwag kang lalabas pwede. Ako na bahala dito. Ano? Pero mahuhuli na ako sa kasal ni Monica. Uunahin mo pa yan, Damian. Kung alam ko lang mangyayari to, dapat pala sumabay na ako kay Harvey. Masyado ka kasing pakialamero eh. Ang ingay mo. Pwede ba tumahimik ka muna, Vera? Nakita kong hinawakan niya ang kanyang armas. Hoy, Damian, anong ginagawa mo? Basta dito ka lang. Huwag kang lalabas, Vera. Ako na bahala dito. Makinig ka sa sinasabi ko. Nilapitan niya ang kotseng nakahinto, pero nakarinig ako ng isang putok ng armas. Damian! Nagulat ako, bigla siyang bumagsak sa semento at biglang umalis ang kotse sa harapan ko. Ang bilis ng pangyayari at gano'n na lang kadali niyang napaputukan si Damian. Lumabas ako sa kotse, nakita ko may tama si Damian sa hita. Mabuti na lang, dun lang ang natamo niya. Shucks, ang sakit! Daing niya at agad ako lumapit sa kanya. May tama ka sa hita mo, ano gagawin natin? Kunin mo ang cellphone ko sa kotse ngayon na. 5341 ang password at tawagan mo si Ramos, pumunta dito ngayon. Vera, hurry up! Oo. Anong sabi niya sa'yo? Pumunta na siya. Damian, ang daming dugong nawala sa'yo. Kailangan mong madala sa ospital. Malayo to sa bituka. Nothing to worry about. Okay, Vera, okay lang ako. Pero hindi eh. Ano bang ginagawa mo, Vera? Diba, sinabi ko sa'yo, okay lang ako. Hindi pa isisilang ang tao papatay sa akin. Kilala mo ba yung taong gumawa sa'yo niyan? At kinakatakot ko lang baka balikan ka ng taong yun na hindi mo alam kung kailan at saan. Oo, kilala ko ang tao na yun. Tauhan siya ni Timothy. Huwag ka mag-alala, walang mangyayari sa akin masama. Hin ka na naman kasi, Damian eh. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kanina, kitang-kita kitang bumulagta sa semento. Natakot ako na sobra at akala ko. Na namatay na ako, ganun. Sanay na ako, Vera, sa tama ng armas sa aking katawan. Hindi pa kita kilala, nangyari na to sa akin. Kaya huwag ka matakot. Hindi maalis sa akin ang takot, Damian, sa ganitong sitwasyon. Isa lang naman ang kinatatakutan ko. Yun ay ang mawala ka sa paningin ko, Vera. Ano? Vera, may kasalanan ka pa sa akin. Umar ko ang kilay ko at ano ang kasalanan ko sa lalaking ito. Ako? May kasalanan sa'yo? Alam mo ba ang sugat sa hita ko? Kaya ko patisin. Pero ang pangiti-ngiti mo sa lalaking yun, hindi. Ano na naman bang pinagsasabi mo? Tapos nagsusot ka pa ng ganyang dress. I don't like that. Pinasadahan ko ng tingin ng sarili ko. Anong problema sa dress ko at mukhang okay naman. Overreact lang ang isang to. Excuse me, walang problema sa suot ko. Wala? Halos grabe ang titig sa'yo ng pulis na yun, Vera. Kung hindi lang masamang pumatay, baka binulag ko na lahat ng mata nun at binaon ng buhay. Ano ba sinasabi mo, Damian? Ang slow mo. Ako pang slow ngayon. Aray, ang sakit ng sugat ko. Next time, huwag ka magsuot ng ganyang dress. Kung ayaw mong ako mismo ang magtanggal niya sa katawan mo. Ewan ko ba sa'yo, Damian? Boss. Bakit ganun ang itsura ng mukha ni Ma'am Vera? Nakasimangot? Nag-away naman kayo? Naiintrigang tanong ni Jasper habang nakaupo sa harapan ko. Hinilot ko ang sentido ko. Hayaan mo ang ugly duckling na yon. Ano sabi mo, boss? Ugly duckling? Napahalakak itong tumawa. Kainis. Tinungga ko ang alak, ang pait ng lasa.
Mukhang trouble na naman yan, boss ah. Sinong hindi maiinis sa babaeng yun? Ang slow mag-isip. At tama ba namang magsuot ng ganong dress? Kulang na lang makita ang kaluluwa niya. Tapos dumagdag pa ang pulis na yun. Sinong pulis, boss? Sino pa ba kundi yung Harvey na yun? Sarap tusukin ng mata. Boss, mukhang nagsiselos ka na kapag may kasamang ibang lalaki si Ma'am Vera. Are you kidding me? That's obvious, boss. Nagseselos ka kapag may lumalapit na ibang lalaki kay ma'am. Ano siya, prinsesa, para pagsilosan ko? Asa siya? Boss, masyado ka lang halata at nag-deny ka pa. Prangkang sabi niya sa akin. Basta, hindi ako nagsiselos. Anong tawag mo dyan, boss? Nagtatampo lang? Ganon? Ewan. Boss, bakit hindi mo pa kasi sabihin kay Ma'am Vera ang totoong nararamdaman mo? Tsaka na, kapag nasa mood na ako. Ay naku, boss, kapag naunahan ka pa ng pulis na yun, ewan ko na lang. Wala akong pakialam kung mauna siyang pumorma kay Vera. Ay, hayaan mo na lang, boss. Naligawan siya ng pulis na yun? Ganun ba? Oo. Paano ka? May sarili akong strategy, Jasper. Mukha ng pulis na yun? Hindi naman gwapo at mukhang syokoy pa. What funny? Nakakatawa kasi, boss, ang sinabi mo sa pulis na yun. Mukhang syokoy. Totoo naman sinasabi ko ah. Mukha nga, boss. O diba, sangayon ka rin? Pero diba, bagay naman. Sirena si Ma'am Vera, tapos siya naman, syokoy. Ano gusto mo mangyari sa'yo? Wala, boss. Maamin na kaya ni Damian ang tunay niyang nararamdaman para kay Vera? Ano naman kaya ang magiging reaksyon ng dalaga?